Dahil nakamamatay raw, gustong paimbestigahan ng Senado ang pagdami ng mga Pilipinong overwork. Saksi si Jamie Santos. Para makadagdag kita, pumapayag daw sa 3 beses kada linggong overtime si Mary Jane bilang sales lady. Hanggang 12 oras daw siya pag ganyan, kaya hapong-hapo. Nakakapagod nga, nakaka-stress, nakakalaka ng eye bag. Yun, tapos wala ka ng time din sa mga bagay na mas may importante din bukod sa trabaho mo. Madalas ding mag-overtime ang call center agent na si Zion. Extra income na, iwas hold up pa raw dahil hindi na ganun kaalanganin ng oras ng uwi niya na madaling araw kadalasan. Pero kapag medyo matagal ka na sa office, so mostly, konti na yung tulog mo, not feeling well, kapag medyo matagal na kami sa office, so yun. So medyo parang nandun na yung irritable ka? Oo, parang inaantok ka talaga, parang nagko-calls ka, gaganong-ganon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot na sa mahigit 8 milyon ang mga Pilipinong overwork noong 2015. Mahigit 2 milyong mas marami kumpara noong 1995. Tumaas din ang bilang ng mga Pilipinong sobra ang oras ng trabaho na halos 9 milyon na. Kaya naghain ng resolusyon sa Senado si Senator Grace Poe para imbestigahan ang dumaraming bilang ng mga overwork at para makapagpasa ng batas para matugunan ito. May mga pag-aaral daw kasi na nagsasabing nagdudulot ng sobrang stress ang madalas na sobrang trabaho at maaring makasama sa kalusugan at makamatay ang sobrang oras ng trabaho. Nitong nakaraang buwan lang, naging maugong sa local advertising industry ang pagkamatay ng isang empleyado. Sabi ng mga kasama, nagtatrabaho siya hanggang alas 4 ng madaling araw at pumapasok din sa umaga. Noong 2013 naman, nag-tweet ang isang Indonesian advertising copywriter tungkol sa 30 oras na niyang trabaho. Nagkulap siya pagkatapos at namatay kinabukasan. Kabilang sa mga gustong patutukan ni Po ang pagbibigay halaga sa work-life balance o yung pagbalanse sa trabaho at pagre-relax. Posible naman daw yan, sabi ng call center agent ding si Joshua, kaya siya iwas stress. To ease out the stress, number 1 yun. Yun nga, una rin doon, efficiency mo din sa work. And doon mo rin malalaman kung gaano ka karunong mag-manage ang time mo. Pero malaking tanong kung paano yan isusulong ng gobyerno, lalo para sa mga mahihirap. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.